Hello mga mamis, for today's video, ito na yung cake na halos 2 weeks in the making yung topper, diba? So, napakasimple lang ng cake niya, napakadali lang naman siyang gawin kasi ganyan lang, kulay black lang siya. Yung sa sample info ko na ito nga pala, yung unang ginawa ko kasi kulay white yung kanyang cake board. So, ito, ginamitan ko siya ng cake drum kasi from Quezon City to Taguig pa siya dadalhin. Kaya nilagay ko siya sa cake drum and then, ginawa ko na din lang na black. So, yung pinaka-final coat na black, pinagkakasya ko talaga siya. Ayan lang yung may kulay na sobrang dark. Para kahit paano hindi siya ganun na mag-stain. May stain pa din niya siya talaga kasi pag vibrant talaga yung food color, hindi talaga may iwasan na magmancha. Tignan nyo nga sa delivery ko, nag-stain na kaagad siya, diba? So, yan na nga, pinapantay ko yun sa dedication niya. Yun sa pinaka-sample ko nga pala nito, may border pa yan siya na kulay gray na bilog-bilog. Pero ito, pinag-decisionan ko, hindi na ako nag-abiso sa customer. Tinanggal ko na yung border kasi feeling ko mas maganda siya tignan na parang simultaneous. Ano ba? Basta yung tuloy-tuloy na kala mo black lang. Kaya hindi ko na siya nilagyan ng border. Tapos, since sobrang bigat ng mga topper na to, nilagyan ko muna siya ng straw para may suporta na tutungtungan na itong topper. And nilagyan ko pa din siya ng fondant na pinaka-plate. Medyo hindi nga maganda kasi napaangat siya ng sobra, diba? Para kahit pa paano hindi siya dumikit ba sa sa icing lang kasi hindi siya fondant eh. Pag fondant, walang problema, di ba? Full fondant yung cake, walang problema kahit wala na yung ganyan. Kapag kasi, doon lang sa straw, sagu straw, tapos yung pinaka tusok ng topper, yun na nilagay ko. Sa sobrang bigat ng topper, pwedeng bumaon pa din siya at dumikit yung paa sa icing. Kaya, kahit pa paano, nilagyan ko siya ng ganyan na fondant na kala mo plate para hindi siya ganun na magmancha, diba? So, ito yung pinaka-final outcome.